Kamusta mga kasaliksik? Noong Pebrero 28, 2022, sa gitna ng lumalalang tensyon sa silangang Europa, ipinakita ng Pilipinas ang matatag nitong paninindigan sa pandaigdigang entablado. Sa botohan ng United Nations General Assembly, buong puso nitong sinuportahan ang resolusyong kumukondena sa hindi pinukaw na armadong agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng boto. Ito ay isang malinaw na deklarasyon ng Pilipinas sa pagsuporta sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Ukraine, kasabay ng pagtindig para sa mga prinsipyo ng pandaigdigang batas at kaayusan. Sa pamamagitan ng pagsama sa karamihan ng mga bansa sa pagkondena sa aksyon ng Russia, ipinakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at sa buong mundo. Makalipas ang mahigit 2 taon, noong Hunyo 3, 2024, isang makasaysayang kaganapan ang naganap sa Maynila. Dumating si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Pilipinas, ang unang pagbisita ng isang Ukrainian na pangulo sa bansa. Sa kanyang pagdating, mainit siyang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanilang pagpupulong ay nagmarka ng isang bagong yugto sa ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa. Sa kanilang talakayan, binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpapatibay ng bilateral na relasyon, partikular na sa mga larangan ng ekonomiya, depensa at kultura. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang simbolo ng lumalalim na pagkakaibigan ng dalawang bansa, kundi pati na rin ng kanilang kolektibong hangarin na harapin ang mga hamon ng makabagong panahon sa pamamagitan ng kooperasyon at pagkakaisa. Sa parehong okasyon, inanunsyo ni Pangulong Zelensky ang nalalapit na peace conference na inorganisa ng Ukraine na gaganapin sa Switzerland. Ipinahayag niya ang kanyang kagalakan sa paglahok ng Pilipinas sa nasabing komperensya na nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang desisyong ito ng Pilipinas na makibahagi ay nagpapakita ng pangako nito sa diplomatikong resolusyon ng mga hidwaan at sa pagsuporta sa mga inisyatibang naglalayong wakasan ang mga sigalot sa mapayapang paraan. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga ganitong pandaigdigang talakayan, ipinapakita ng Pilipinas ang kahalagahan na ibinibigay nito sa multilateralismo at sa kolektibong pagkilos para sa isang mas mapayapang mundo. Bilang tugon sa kahilingan ni Pangulong Zelensky, sumang-ayon si Pangulong Marcos Jr. na magpadala ng mga Filipino mental health workers sa Ukraine. Ang mga profesional na ito ay may layuning magbigay ng suporta sa mga sundalong Ukrainian na nakararanas ng mga hamon sa kalusugan ng isip dahil sa patuloy na digmaan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng malasakit ng Pilipinas, hindi lamang sa pisikal na kalagayan kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kapakanan ng mga apektado ng hidwaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong uri ng tulong, ipinapakita ng Pilipinas ang holistic na paglapit nito sa humanitarian assistance na kinikilala ang kahalagahan ng mental health sa proseso ng paggaling at rehabilitasyon ng mga individual at komunidad na naapektuhan ng digmaan. Pagsapit ng Disyembre 2024, sa paggunita ng ika-1,000 araw ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, muling nagpahayag ng suporta si Pangulong Marcos Jr. sa Ukraine. Sa isang pahayag, binigyang diin niya ang hindi matitinag na suporta ng Pilipinas sa pakikibaka ng Ukraine para sa soberanya at demokrasya. Kanyang kinilala ang katatagan at tapang ng mga mamamayang Ukrainian sa harap ng pagsubok at muling tiniyak ang dedikasyon ng Pilipinas sa pagtulong sa Ukraine sa iba't ibang kapasidad. Ang patuloy na pagpapahayag ng suporta na ito ay nagpapakita ng pangmatagalang pangako ng Pilipinas sa mga kaalyado nito at sa mga prinsipyong pinaninindigan nito sa pandaigdigang komunidad. Ang mga hakbang na ito ng Pilipinas ay sumasalamin sa malalim na pangako nito sa mga prinsipyong demokratiko, karapatang pantao at pandaigdigang kapayapaan. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga usaping diplomatiko at politikal na may kinalaman sa Ukraine, ipinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pagpapanatili ng isang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga alituntunin at sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa buong mundo. Ang mga aksyon na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Ukraine, kundi pati na rin sa posisyon ng Pilipinas bilang isang responsableng miyembro ng pandaigdigang komunidad na handang tumindig
para sa mga prinsipyo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Sa kabuuan, ang diplomatiko at politikal na suporta ng Pilipinas sa Ukraine ay isang malinaw na indikasyon ng pangako ng bansa sa mga pandaigdigang prinsipyo ng soberanya, integridad ng teritoryo at mapayapang pakikipamuhay. Sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon at patuloy na pakikilahok sa mga inisyatibang naglalayong lutasin ang mga hidwaan sa mapayapang paraan, ipinapakita ng Pilipinas ang kanyang dedikasyon sa pagtataguyod ng isang mas makatarungan at mapayapang mundo. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas sa Ukraine kundi pati na rin sa kanyang reputasyon bilang isang bansang handang tumindig para sa tama at makipagtulungan sa iba para sa ikabubuti ng lahat. Noong Marso 2022, sa gitna ng lumalalang krisis sa Ukraine dulot ng pagsalakay ng Russia, agad na kumilos ang pamahalaan ng Pilipinas upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Department of Foreign Affairs, DFA, at mga embahada sa karatig bansa, matagumpay na nailikas ang 300 at 42 Pilipino mula sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Ang operasyong ito ay nagpakita ng kahusayan sa crisis management ng Pilipinas na naglalayong protektahan ang kapakanan ng mga mamamayan nito sa ibang bansa. Ang mga nailikas na individual ay binigyan ng pansamantalang tirahan, pagkain, at iba pang pangangailangan pagdating nila sa Pilipinas, habang ang iba naman ay piniling manatili sa mga kalapit na bansa sa Europa, kung saan sila ay tinulungan ng mga embahada at konsulado ng Pilipinas upang makahanap ng pansamantalang tirahan at kabuhayan. Bukod sa paglikas ng mga Pilipino, nagpadala rin ang Pilipinas ng humanitarian aid sa Ukraine upang suportahan ang mga komunidad na direktang naapektuhan ng digmaan. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at organisasyon, nagpadala ang bansa ng mga relief goods tulad ng pagkain, gamot, at damit na lubhang kinakailangan ng mga apektadong populasyon. Ang mga donasyong ito ay ipinamahagi sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga internally displaced persons, IDPs, na nawala ng tirahan at kabuhayan dahil sa patuloy na labanan. Ang mga relief goods na ito ay nakatulong upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga tao, lalo na ang mga pinakamahihina tulad ng mga bata, matatanda, at may kapansanan. Ang mga donasyong ito ay ipinadala sa pamamagitan ng mga international humanitarian corridors upang matiyak ang mabilis at ligtas na pagdating ng tulong sa mga nangangailangan. Sa karagdagan, ipinahayag ng Pilipinas ang kahandaang tumanggap ng mga Ukrainian refugee na naghahanap ng kanlungan mula sa kaguluhan. Sa pamamagitan ng Department of Justice, DOJ, inihayag ng pamahalaan na bukas ang bansa sa pagtanggap ng mga refugee mula sa Ukraine na nagbibigay ng pansamantalang tirahan at iba pang kinakailangang suporta upang matulungan silang makabangon mula sa trahedya. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng malasakit at pakikiisa ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad sa pagtugon sa krisis na dulot ng digmaan. Ang mga lokal na pamahalaan at non-government organizations, NGOs, ay nakipagtulungan upang magbigay ng mga programa at serbisyo para sa integrasyon ng mga refugee sa lipunan, kabilang ang mga pagsasanay sa wika, edukasyon, at oportunidad sa trabaho. Ang mga komunidad sa Pilipinas ay nagpakita rin ng mainit na pagtanggap na nagbibigay ng donasyon at suporta sa mga bagong dating upang matulungan silang makapagsimula ng bagong buhay. Upang higit pang mapalakas ang suporta sa mga apektado ng digmaan, nagpadala ang Pilipinas ng mga medical mission sa Ukraine. Ang mga medical team na ito, na binubuo ng mga doktor, nurse, at iba pang healthcare professionals, ay nagbigay ng serbisyong medikal sa mga sugatang sibilyan at sundalo, pati na rin sa mga may sakit na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang mga misyon na ito ay nakatulong upang mapagaan ang bigat ng krisis sa sistemang pangkalusugan ng Ukraine, na labis na naapektuhan ng patuloy na labanan. Bukod sa pagbibigay ng direktang serbisyong medikal, nagsagawa rin ng mga medical team ng mga health education sessions upang turuan ang mga komunidad tungkol sa tamang kalinisan, pag-iwas sa sakit, at mental health awareness. Ang mga ganitong inisyatibo ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng mga tao
sa gitna ng krisis at maiwasan ang paglaganap ng mga sakit na maaaring magdulot ng karagdagang problema sa mga apektadong komunidad. Hindi rin nagpahuli ang iba't ibang organisasyon sa Pilipinas sa paglulunsad ng mga fundraising campaign upang makalikom ng pondo para sa mga biktima ng digmaan sa Ukraine. Ang mga kampanyang ito na isinagawa ng mga civic groups, religious organizations at private sector ay naglalayong makalikom ng pondo upang suportahan ang mga humanitarian efforts sa Ukraine sa pamamagitan ng mga online platforms at community events. Nakalikom ang mga ito ng sapat na pondo upang makapagbigay ng karagdagang tulong sa mga nangangailangan. Ang mga pondo na nalikom ay ginamit sa pagbili ng mga karagdagang relief goods, medical supplies, at iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ang pakikiisa ng mga Pilipino sa ganitong mga inisyatibo ay nagpapakita ng diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa. Hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Ang mga hakbang na ito ng Pilipinas ay nagpapakita ng malalim na pakikiisa at suporta sa Ukraine sa gitna ng krisis na dulot ng digmaan. Sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng humanitaryong tulong, ipinapakita ng bansa ang dedikasyon nito sa mga prinsipyong makatao at ang kahandaang tumulong sa mga nangangailangan saan man sila naroroon. Ang mga inisyatibong ito ay hindi lamang nagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Ukraine, kundi pati na rin sa reputasyon ng bansa bilang isang responsableng miyembro ng pandaigdigang komunidad na handang magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Sa patuloy na pagharap ng mundo sa mga hamon ng digmaan at krisis, ang mga ganitong hakbang ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang mga bansa na magkaisa at magtulungan para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ang humanitaryong tulong na ibinigay ng Pilipinas ay patunay ng kanyang pangako sa pandaigdigang kapayapaan at pagkakaisa na nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman ng digmaan. Sa patuloy na paglalim ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine, hindi lamang sa larangan ng diplomatiko at humanitaryo nakatuon ang kanilang kooperasyon, kundi pati na rin sa aspeto ng militar. Ang dalawang bansa ay nagsusumikap na palakasin ang kanilang kakayahang pangdepensa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Sa kontekstong ito, ang Pilipinas ay nagbahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan at estratehiya sa depensa sa Ukraine upang mapalakas ang kakayahang militar nito. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng mahalagang impormasyon at teknik na maaaring magamit ng Ukrainian forces sa kanilang operasyon, lalo na sa harap ng patuloy na banta mula sa Russia. Bukod dito, kinilala ng parehong bansa ang kahalagahan ng kahandaan sa panahon ng sakuna. Dahil dito, nagsagawa sila ng mga pinagsamang pagsasanay sa disaster response upang mapabuti ang kanilang kahandaan sa mga emerhensya. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palakasin ang koordinasyon at pagtugon ng kanilang mga militar at iba pang ahensya sa panahon ng natural na kalamidad o krisis na dulot ng tao. Sa pamamagitan ng ganitong kooperasyon, natututo ang bawat bansa mula sa karanasan ng isa't isa na nagre-resulta sa mas epektibong pagtugon sa mga hamon ng kalikasan at iba pang panganib. Upang masubaybayan ang sitwasyon sa Ukraine at magbigay ng suporta, nagpadala ang Pilipinas ng mga military observers. Ang mga tagamasid na ito ay may tungkuling mag-monitor ng mga kaganapan sa lugar, magbigay ng ulat sa mga nangyayari at magmungkahi ng mga angkop na hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang kapayapaan at ang kahandaang tumulong sa mga kaalyado nito sa panahon ng pangangailangan. Sa aspeto ng kagamitan, nagbigay ang Pilipinas ng mga non-lethal equipment sa Ukrainian forces. Kabilang dito ang mga medical supplies at protective gear na mahalaga sa pangangalaga ng buhay at kaligtasan ng mga sundalo sa larangan. Ang mga kagamitang ito ay tumutulong upang mapanatili ang kalusugan at kahandaan ng mga tropa ng Ukraine na nagbibigay sa kanila ng mas mataas na tsansa ng tagumpay sa kanilang mga operasyon. Ang ganitong uri ng suporta ay nagpapakita ng malasakit ng Pilipinas sa kapakanan ng mga sundalong Ukrainian at ang pagsusumikap nitong mag-ambag sa kanilang kakayahang depensahan ng kanilang bansa. Sa modernong digmaan, hindi lamang pisikal na kagamitan ang mahalaga,
kundi pati na rin ang seguridad sa cyberspace. Dahil dito, nagbigay ang Pilipinas ng teknikal na suporta sa cybersecurity upang maprotektahan ang infrastruktura ng Ukraine laban sa mga cyber attacks. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang depensa ng Ukraine laban sa mga banta sa cyberspace na maaaring makapagpahina sa kanilang mga sistema at operasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at teknolohiya sa cybersecurity. Tinutulungan ng Pilipinas ang Ukraine na mapanatili ang integridad at seguridad ng kanilang mga kritikal na sistema. Ang kooperasyong militar na ito sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine ay nagpapakita ng malalim na pangako ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, hindi lamang sa kanilang mga rehiyon, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman, pagsasanay at suporta. Pinapalakas nila ang kanilang kakayahang harapin ng mga hamon ng makabagong panahon. Ang kanilang kolaborasyon ay isang halimbawa ng kung paano ang mga bansa, sa kabila ng distansya at pagkakaiba, ay maaaring magtulungan para sa isang mas ligtas at mapayapang mundo. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may sariling karanasan at kakayahan sa larangan ng espesyahe at intelligence gathering. Ang National Intelligence Coordinating Agency, NICA, na itinatag noong 1949 ay nagsisilbing pangunahing ahensya ng gobyerno sa pangangalap at koordinasyon ng impormasyon ukol sa pambansang seguridad. Sa paglipas ng mga dekada, ang NICA ay nakabuo ng mga estratehiya at pamamaraan upang epektibong makakalap ng impormasyon na mahalaga sa seguridad ng bansa. Ang kanilang mga operasyon ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng intelligence, mula sa tradisyonal na pangangalap ng impormasyon hanggang sa modernong teknolohiya sa cyberspace. Noong Enero 2025, naganap ang isang insidente na nagbigay diin sa kahalagahan ng intelligence gathering sa Pilipinas. Inaresto ng mga awtoridad ang 5 Chinese nationals na inakusahan ng espiya at ilegal na pangangalap ng impormasyon sa mga pasilidad ng Philippine Navy at Coast Guard. Ayon sa ulat, ang mga suspek ay nagsasagawa ng illegal intelligence gathering sa mga pasilidad ng Philippine Navy at Coast Guard, pati na rin sa mga daungan at barko na nakatalaga malapit sa South China Sea. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas pinaigting na intelligence operations upang maprotektahan ang pambansang seguridad laban sa mga banta mula sa loob at labas ng bansa. Bilang tugon sa mga ganitong banta, pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipagtulungan nito sa mga kaalyadong bansa upang mapabuti ang kakayahan sa intelligence gathering at counter-espionage. Ang mga alyansang ito ay nagbibigay daan sa pagbabahagi ng impormasyon at teknolohiya na mahalaga sa pagtukoy at pagneutralisa ng mga banta sa seguridad. Sa pamamagitan ng mga kasunduang tulad ng General Security of Military Information Agreement, GSOMIA, na nilagdaan kasama ang Estados Unidos, pinalalakas ng Pilipinas ang kapasidad nito sa pangangalap at pagprotekta ng sensitibong impormasyon. Ang ganitong mga kasunduan ay nagtatakda ng mga alituntunin sa pagbabahagi at pagprotekta ng classified information na mahalaga sa pagpapanatili ng tiwala at seguridad sa pagitan ng mga kaalyadong bansa. Bukod dito, isinusulong ng Pilipinas ang pag-amyenda sa Espionage Act of 1941 upang mas maging angkop ito sa kasalukuyang panahon at mapalawak ang saklaw nito kahit sa panahon ng kapayapaan. Ang mga panukalang batas na ito ay naglalayong palakasin ang mga probisyon laban sa espiya at tiyakin na ang mga batas ay nakakasabay sa mga makabagong hamon sa seguridad. Sa pamamagitan ng mga legal na reformang ito, layunin ng Pilipinas na magkaroon ng mas matibay na batayan sa paglaban sa mga aktibidad na naglalagay sa panganib sa pambansang seguridad. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas. Noong Enero ng 2025, isang makabuluhang pangyayari ang naganap sa larangan ng pambansang seguridad ng Pilipinas. Inaresto ng mga awtoridad ang 5 Chinese nationals na inakusahan ng espiya at ilegal na pangangalap ng impormasyon sa mga pasilidad ng Philippine Navy at Coast Guard. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagpapaigting ng kakayahan ng bansa sa larangan ng espionage at intelligence gathering
upang maprotektahan ang pambansang seguridad laban sa mga banta mula sa loob at labas ng bansa. Bilang tugon sa mga ganitong insidente, pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipagtulungan nito sa mga kaalyadong bansa upang mapahusay ang kakayahan sa pangangalap ng impormasyon at counter-espionage sa pamamagitan ng mga kasunduang bilateral at multilateral. Nakikipagpalitan ng bansa ng mahahalagang impormasyon at teknolohiya na makatutulong sa pagtukoy at pag-neutralisa ng mga banta sa seguridad. Ang kooperasyong ito ay naglalayong mapalawak ang network ng Pilipinas sa intelligence community at mapabuti ang kahusayan sa pagtugon sa mga insidente ng espiya sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga internasyonal na pagsasanay at seminar. Natututo ang mga operatiba ng Pilipinas ng mga makabagong pamamaraan at estratehiya sa intelligence gathering mula sa mga eksperto sa iba't ibang panig ng mundo. Upang higit pang mapabuti ang kakayahan sa intelligence operations, nagsasagawa ang Pilipinas ng mga komprehensibong pagsasanay para sa mga operatiba nito. Ang mga programang ito ay naglalayong palakasin ang kasanayan sa pangangalap ng impormasyon, pagsusuri ng datos, at paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa intelligence work. Kasama rin sa mga pagsasanay ang pag-unawa sa mga legal at ethical na aspeto ng espionage upang matiyak na ang mga operasyon ay naayon sa batas at karapatang pantao. Ang mga operatiba ay tinuturuan din ng mga pamamaraan sa kontraespiya upang matukoy at maiwasan ang mga pagtatangka ng ibang bansa na makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga simulated exercises at real-world scenarios. Nahahasa ang kakayahan ng mga operatiba sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon na maaaring mangyari sa aktwal na operasyon. Sa kasalukuyang digital na panahon, kinikilala ng Pilipinas ang kahalagahan ng cybersecurity bilang bahagi ng pambansang depensa. Dahil dito, pinalalakas ng bansa ang kakayahan nito sa cyber intelligence upang matukoy at maiwasan ang mga banta mula sa ibang bansa na maaaring magdulot ng pinsala sa mga kritikal na infrastruktura at sistema ng gobyerno. Ang mga hakbang na ito ay kinabibilangan ng pagdevelop ng mga advanced na tool para sa monitoring at detection ng cyber threats, pati na rin ang pagsasanay ng mga eksperto sa cybersecurity. Nakikipagtulungan din ang Pilipinas sa mga pribadong sektor at akademya upang makabuo ng mga inobatibong solusyon sa paglaban sa cyber espionage. Ang pagbuo ng mga cyber response teams at incident response protocols ay bahagi rin ng estratehiya upang mabilis na makapagresponde sa anumang insidente ng cyber attack. Bukod sa mga operasyonal na hakbang, isinusulong din ng Pilipinas ang pag-amyenda sa Espionage Act of 1941 upang mas maging angkop ito sa kasalukuyang panahon at mapalawak ang saklaw nito kahit sa panahon ng kapayapaan. Ang mga panukalang ito ay naglalayong palakasin ang legal na balangkas laban sa espiya at tiyakin na ang mga lumalabag ay mapaparusahan ng naaayon. Kabilang sa mga iminungkahing pagbabago, ang pagpapataw ng mas mabibigat na parusa at ang pagsasama ng mga bagong anyo ng espiya na dulot ng makabagong teknolohiya. Ang mga mambabatas ay nagsasagawa ng mga pagdinig at konsultasyon upang matiyak na ang mga amyenda ay tumutugon sa mga kasalukuyang hamon sa seguridad. Ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan ay mahalaga upang makabuo ng isang batas na balansing pinoprotektahan ng pambansang seguridad at ang mga karapatan ng mamamayan. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Pilipinas upang palakasin ang kakayahan nito sa intelligence gathering at counter-espionage sa pamamagitan ng pagpapaigting ng kooperasyon sa mga kaalyadong bansa, pagpapabuti ng pagsasanay para sa mga operatiba, pagpapalakas ng cyber intelligence at pag-amyenda sa mga umiiral na batas. Layunin ng Pilipinas na mapanatili ang pambansang seguridad at protektahan ang soberanya nito laban sa mga banta ng espiya. Ang patuloy na pag-unlad sa larangan ng teknolohiya at ang pagbabago sa pandaigdigang kalagayan ng seguridad ay nangangailangan ng isang dynamic at adaptable na approach sa intelligence at counter-espionage. Sa pamamagitan ng proaktibong mga hakbang at patuloy na pag-aaral, ang Pilipinas ay nagsusumikap na maging handa sa pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon. Sa kabuuan, ang pagpapaigting ng kakayahan ng Pilipinas sa espesyahe at intelligence gathering ay isang kritikal na aspeto ng pambansang seguridad. Ang mga insidente ng espiya
tulad ng pag-aresto sa mga dayuhang espiya, ay nagsisilbing paalala sa patuloy na banta na kinakaharap ng bansa. Sa pamamagitan ng komprehensibong mga hakbang na naglalayong palakasin ang intelligence capabilities, ang Pilipinas ay naglalayong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan nito at ng Estado. Ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa, pag-angkop sa mga makabagong teknolohiya, at pagpapaunlad ng legal na balangkas ay mahalagang mga elemento sa pagtataguyod ng isang matatag at ligtas na bansa. Sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon, ang Pilipinas ay nananatiling determinado sa pagpapanatili ng kanyang soberanya at integridad sa pamamagitan ng epektibong intelligence at counter-espionage operations.